Welcome back mga boss at meron tayong natambak na to eh. Kumbaga nabili ko to dati. Parang 90 tata, 128 pesos yung ano. Tingnan ilagay lang natin diyan sa screen yung yung kung saan ko to nabili. China Electronics ata yun yung napagbilan ko na ano. Ito lang kasi ang nakita kong pinakamurang board o bare board lang. Kumbaga nabili ko to, wala pang laman yan. As in board lang talaga itong dalawa. So ilang taon na tong nakatabi dito, hindi ko naman hindi ko naman tawag dito na gagamit o hindi ko natitesting. Ngayon, ang ano niya mga boss, ang gagawin natin dito ay baka sakali may tuloy natin kapag nagkaroon tayo ng pondo. Kaya hindi to natuloy o hindi natapos kasi naging busy na ako sa repair tapos medyo kapos na rin sa pondo. Wala tayong budget. Wala naman kasing ano eh. Kung meron sana mag-sponsor nito na tapusin to, tuloy sana natin. Kaya lang wala. So sa mga willing sumugal baka gusto nyong sugalan to at ituloy. Ayan. Mga boss. Gumagana to. Tinisting ko na tong isa. Okay naman. So ikakalibrate mo na lang yung biasing niya kapag tataasan mo ng supply. At may nabasa naman ako doon na may babaguhin dito sa bias spreader niya, yung dalawang yan, kung sakaling may babaguhin ka sa supply. So, yung capacitor nito matataas naman eh. Ayan, 100 volts na. Pwedeng pwede talaga tong ano. Hindi ko lang to maano gawa ng kulang tayo sa materialis o kulang tayo sa pambili o ang dami kasing harang eh. Kumbaga, unang-una yung budget. Kailangan mag-budget ka talaga. Yung time mo, yan, oras mo. So, yung dalawang yan, kailangan talagang available yan. Budget, may budget ka pang ano. So, magkano ngayon yung 5200 at saka 1943 na transistor? Bali, ito ay tatlong pares, bali anim. Lalabas siya ng 12 pairs na transistor. So sa mga magtatanong kung maganda ba ang tunog nito, siguro masasabi natin yan kapag natapos natin. Pero sa initial na na gamit ko o napag-testing ko nito, okay naman yung tunog niya. At hindi ko nga lang na-testing na matagal gawa ng tinisting ko to. Naglagay lang ako dito ng transistor. Hindi ko talaga na-mount sa heatsink. Kaya hindi ko na-testing na matagal, saglit lang kasi iinit din talaga pag walang heatsink. So sa design naman niya, ang maganda lang kasi dito, lahat naman ng pyesa available, mabibili mo sa online, lahat yan, meron yan. Actually, may nabibili naman na board lang na ganito na ready-made na, ikakasa na lang. O medyo may kamahalan nga lang, nasa 1,000 plus na ata, o kulang-kulang 1,000, hindi ko lang na-update. So, lagay na lang natin dyan kung sakali. At saka yung design niya kasi napaka-balance, dual differential na rin siya. Ayan mapapansin nyo, ano yan, dalawang transistor yan, pinagdikit ko lang. Tapos yung bus stage niya, dual na rin. Ito yung driver niya, tapos ito yung biasing niya. Ito naman yung para sa bias din, yung trimmer niya. So supply nito, pwede daw taasan, base dun sa nabasa ko, from 30 volts hanggang 90 ata, kaya to. So hindi natin nasubukan ng Actually, mayroon na ako diyang na-rewind na 60 volts AC na transformer. Hindi ko alam kung uubra dito. So, sugal din. Paalala sa mga gusto mag-DIY mga boss. Isang malaking sugal talaga yan. Lalo na kapag nagsisimula pa lang kayo. So, anong meron kapag nag-DIY kayo na kulang-kulang yung kaalaman nyo. So, malaki yung chance na makadisgrasya muna kayo bago matuto. Pero part yan ng pag-aaral. Pero ang kinagandahan lang na nag-DIY ka na, kumpleto ka na sa kaalaman o sapat na yung kaalaman mo na nag-DIY ka, kunti na yung chance na madisgrasya yung ginagawa mo o masira yung gagawin mo o makasunog ka ng resistor kasi kahit papaano
alam mo na yung mga bagay-bagay na dapat at hindi dapat gawin. Kaysa yung papasok ka pa lang sa pagdi-DIY, kulang-kulang pa yung kaalaman mo. So may mga bagay na hindi ka pa sigurado, iaasa mo sa tanong o kaya magsusubukan ng ng eksperimento, doon nangyari yung disgrasya. So sa DIY, kailangan mo din talaga ng sapat na panahon kasi mas matabaho to at sapat na budget. Kung practical kang tao, siguro ang may papayo ko sa'yo ay pumili ka na lang ng amplifier na ready-made na. So, pakabayad mo, gagamitin mo na lang, yun na yun. So, bakit mayroon pa rin mga nagdi-DIY kahit mas mura bumili ng bago? So, ang rason dyan, iba kasi yung pakiramdam kapag ikaw mismo ang nag-build ng sarili mong amplifier. So, parang nagiging proud ka sa ginawa mo. Kumbaga, iba yung sense of fulfillment kapag ikaw mismo yung nagtanim isa-isa. Kahit sabihin na natin naglagay ka lang ng board, hindi ka na nag-design ng ikaw ang naghinang isa-isa, nag-assemble. So, iba po yung doon. Iba po yung pakiramdam doon. So, sa mga lang yun, sa mga talagang sabi natin hardcore na mahilig sa sounds o talagang kasi sa DIY talaga hindi siya practical magastos talaga. Pero ang kinagandahan lang naman dito, ang good side lang naman dito sa pagdi-DIY kahit papaano ikaw makakapili ng mga piyesa na gagamitin, kung matibay ba o yung mga class A lang na tinatawag nila o low quality na mga parts. So makakapili ka ng pyesa at makakapili ka din ng kung ilang watts yung gusto mong buuin. Depende na yan sa budget mo. Pero mas marami pa rin yung bumibili ng ready-made para sa akin. Kasi yun nga, gagamitin na lang. Pero iba pa rin talaga. Kumbaga back and forth yung flip ko. Iba pa rin talaga yung pakiramdam na na DIY. Pero practicality talaga. Babagsak tayo sa practicality. Ganoon talaga. Bili ng bago. Kaya ito nga, hindi na matapos-tapos gawa ng kaysa asikasuhin ko to, itong dini-DIY ko na board, asikasuhin ko yung mga pinapagawa sa akin. Kasi yun, kahit pa paano, pag natapos yun, may income na ako, may kita na ako. Dito, pag ginawa ko to ng ginawa, walang mangyari. Imbis na papasok yung pera, palabas, puro palabas. Kaya shoutout sa mga nagdi-DIY dyan na malalaki na ang gastos sa pag-DIY ng amplifier o sa pag-build ng amplifier. Shoutout sa inyo, mabuhay kayo at ang tibay nyo. Mayroon kayong malalim na bulsa para paggastusan. Kasi ito, technically, itong sa akin, kung babasihin, parang lang to Kukumpara natin sa mga nagdi-DIY na pati board talaga ay sila yung nagli-layout. Kukumpara, parang barya lang to kumpara sa mga ginagawa nila, lalo na yung iba na gusto talaga yung mga 100 volts pataas yung supply, ang tataasan ng supply, ang tataasan ng rail. So transformer pa nun. So sa pagdi-DIY kasi mga boss, ang isa sa pinakamagastos na part ay hindi yung board, yung transformer. Libo-libo kasi ang pinag-uusapan kapag magbi-build ka ng transformer. Unang-una sa paghahanap pa lang ng core na gagamitin mo, kung i-rewind mo mismo ikaw mismo magre-rewind. Tapos sa pag-winding, mas malaking oras ang kukonsumin mo kung ikaw mismo mag-winding ng o magre-rewind ng transformer. May iba naman na nagdi-DIY ng board pero binibili na lang yung transformer. Yun nga lang, pag binili mo, mahal din talaga. Halos sa sa pag-build naman ng transformer, pag ikaw mismo nag-rewind, siguro makakatipid ka ng konti. Ito lang base lang sa opinion ko lang. Kung bibili ka, syempre magbabayad ka din ng lalo na kung pasadya, medyo mataas talaga ng konti yung kaysa ikaw mismo ang gumawa. Pero yun nga lang, ang laki ng oras ng kakainin mo. Kaya ako mga boss, ang ginagawa ko, kaysa ako mag-rewind, sabi natin, marunong naman ako mag-winding ng transformer, marunong naman ako mag-compute. Pero kung ikukumpara yung skills ko
doon sa mga nagre-rewind ng transformer na halos bago matulog, pagising, yun na yung trabaho nila. Kahit sabi nga nila, kahit nakapikit, alam na yung ginagawa. Mas kumpante ako na ipagawa na lang sa kanila, magbayad na lang ako kaysa ako mismo mag-rewind. So magkaiba yung skills sa ganun eh. Iba pa rin yung araw-araw ginagawa kaysa ano. Kaya pwede rin na ikaw mag-rewind, pwede rin na ipa-rewind mo lang. Depende na lang yan sa'yo. Wala namang masama doon kung alin doon sa mga choices yung ano. So hindi ko naman i-encourage yung iba na mag-DIY. Binibigyan ko lang kayo ng anong tawag dito? Insight kung ano bang mangyayari, kung ano yung mga dapat gawin o ano yung mga dapat nyong i-expect. Ano yung expectation sa mga nagdi-DIY o sa mga nagbi-build ng ng amplifier versus doon sa bumili ka na lang ng brand new o ready-made na tinatawag nila. Yun nga lang, talagang basta may iba talaga, iba yung pakiramdam kapag nag-build ka ng ng sarili mong amplifier. Pero yung sense na yun o yung feeling na yun ay para lang yun sa hindi naman para lahat sa yun, para lang talaga sa mga hardcore na nagdi-DIY. Pero kung gusto mo kadali, may pera ka, bili ka bago, tapos. So ito, hindi ko alam, baka may mag-sponsor, tuloy ko to. Pero kung wala, pwede namang bilhin na lang nila. O ibenta ko na lang kaya to. Kasi mukhang hindi ko rin to matutuloy kung Hindi ko alam eh. So comment lang sa baba mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin.